Hello, welcome to my vlog, Mami Ukay Ganda. Yan. Nagmotor lang kami kasi hinahanap namin yung aso ng amo ko kasi nawala. Kaya hinanap namin dito sa mga kapitbahay namin o kaya dito sa kalsada, hindi namin nakikita. Kaya pupuntahan namin doon sa may dog pound. Baka na dog pound yun kasi minsan kasi na sa kalsada nagala, kaya nagmotor lang muna kami, aming pupuntan doon sa may city pound kung nandoon ba yung aso. Kasi para sa akin, hindi ko na sana hahanapin kasi nga puno na kasi sa gilis ang katawan. Kaso yung may-ari ng aso talagang pinahanap, kaya hahanapin namin. Pupunta kami doon sa may barangay Tiptip, Tagbilaran City, kasi nandoon nakalagay yung mga aso na pag nahuli nila. Kasi kagabi mga alas 7 or kulang-kulang alas 8 ng gabi nung pag-lock namin doon sa bahay niya, nandoon pa yung aso. Yun pa. Kaya kinabukasan ng madaling araw, maaga ako doon kasi ayan, nagtubil muna kami. Maaga ako doon nagpunta sa kanilang bahay kasi gagamitin ko sana yung galis niya, kaso wala na. Kaya hinanap ko bago ako pumunta doon sa kabilang bahay sa trabaho ko. Hinanap ko muna, hindi ko na nakita. Kaya hinanap ko ng hinanap, wala talaga. Kaya tumawag na ako sa amo ko, sabi ko nawala yung isang aso mo, yung si Samuel. Kasi kagabi bago ako nag-lock, kasi nilalak namin yung bahay sa gabi na, yung tapos na silang kumain, tapos na silang lumabas para umihi at dumumi. Pag-lock kasi namin, nandoon pa yung dalawang aso. Kaya tinawagan ko na siya na wala na, hindi namin nakita. Kaya sabi niya magmotor na lang muna kami para hanapin namin doon sa may barangay Tiptip, kung saan nandoon nakalagay ang veterinary sa Tagbilaran City, nandoon nakalagay. Kaya pupuntahan muna namin. Tara na, sama tayo at aming hahanapin. Kasalukuyan kaming naglalakbay dyan sa may CPG North Avenue, Tagbilaran City, at aming hahanapin. At wala namang problema kasi nakatubil naman kami. Binigyan kami ng 100 para itubil sa motor namin. Kasi pag nakita namin doon, babalikan namin, kukuhanin namin yung sasakyan ng anak ng amo ko. Kasi hindi naman pwedeng imotor kasi hindi naman sa akin yung aso. Hindi tulad ng aso ko na si Tiger na nakasakay lang sa amin sa motor. Kahit malaking aso yun, pero kayang-kaya namin isakay kasi hindi naman siya malikot kasi sanay na sa motor, at saka hindi yun nangangagat. Kaya pag titingnan muna namin doon, pag nandoon babalikan namin, dalhin na namin yung sasakyan na 4 wheels. Kasi mahirap, baka makagat pa kami. Tsaka ayaw ko ring humawa kasi mabaho, medyo mabaho na kasi may galis nga. Kaya
Baka mahirapan kami sa kalisod, baka madisgrasya pa kami sa motor kasi malikot. Hindi sanay sa akin. Ako ang taga pagpakain araw-araw. Pero iba naman talaga yung magpakain ka lang, tsaka yung ikaw ang may-ari talaga. Kasi yung sa akin, si Tiger, hindi yun mahirap alagaan. Kasi nga, sa akin, sanay na yun. Medyo malayo-layo pa. Kasi nasa mangga pa lang kami. At pagkatapos ng mangga, liliko kami sa may merkado ng mangga. Papunta na yan doon sa may barangay Tiptip. Kaya dahan-dahan na lang kami ng pagpatakbo ng motor kasi mahirap na, no? Sa kalsada kasi kahit ikay nag-iingat, yung ibang driver naman ang talaga namang kaskasero pag nagpatakbo. Kaya kahit anong gawin mong ingat, pag yung talagang madisgrasya, disgrasya. Kaya doble ingat na lang. Nasa ano pa kami, sa may barangay Ubuhan kami. Mahirap din pag ano may alaga kang aso tapos mahal mo, talagang hanapin. Kasi nga akala ko nga hindi na hahanapin kasi yung pinagplanuhan na kasi nila na injikan yun dati na pampatulog. Kaya sabi ko, pag ininjikan nyo na ng pangpatulog yan, kawawa. Kasi mapagmasdan mo ang kanyang pahina ng pahina ang ginhawa. Kawawa. Okay lang kung sa katandaan yung nanghihina na siya, pero yung sinasadya mo baga, kawawa. Yan. Liko na kami sa may merkado ng Barangay Mangga. Papunta na kami doon sa may dog pound at doon namin hahanapin kung nandoon. Kaya para mabalikan namin at matutubos, 500 pa naman ang tubos niyan. Pag halimbawa nandoon, 500 ang tubos. Yan, liko na naman kami para marating namin yung dog pound para matingnan ko kung nandoon. Kaya ano, para madalahan ng sasakyan para hindi kami mahihirapan. Pag naisakay sa motor, mahihirapan ako sigurado kasi malikot yun kasi hindi sanay sa amin. Kahit araw-araw kasama kasi ikaw nagpapakain, pero iba yun talagang ikaw nagmamayari. Yan, medyo malapit na kami. Sana nandoon para matubos kasi kagabi pa yun. Nakahiga na siya ng isang gabi. Kaya hindi na napakain yun, gutom na sigurado yun. Kaya nag-alala na yung may-ari. Kaya inutusan na kami na magpunta doon sa may dog pound, baka nandoon para matubos at mapakain. Kasi ginutom na yun. Amin na lang hahanapin. Hindi pwedeng pabayaan kasi kawawa daw. Yan. Yan ang slaughterhouse. At ito yung dog pound. Aking titingnan kung nandoon ba. Ito ang Tagbilaran City Veterinary, Public Veterinary. Yan. Pupuntahan ko kung saan nandoon yung mga maraming aso. Titingnan ko. Baka nandoon. Baka makita ko. Yun. Dyan. Hindi ko na masyadong pinapakita kasi
bawal. Ayaw nilang mabidyohan yung mga aso. Pero nakita ko nandoon. Kaya balik na lang kami. Ayan. Pinaalam ko na sa taga City Veterinary na ayan. Bumalik na kami. Kasi nakita ko doon. Bumalik na kami. Naka 4 wheels na kami. Dala na namin yung sasakyan ng anak ng amo ko. Kasi hindi pwedeng isakay ng motor. Kaya yan. Kasi nakita ko na sure na nandoon. Kaya binalikan na namin. Dinalahan na namin ng sasakyan para maisakay yung aso. Kasama ko ang aking mahal na asawang gwapo. Siya ang taga-drive. Siya ang driver ko palagi pag kung saan ako magpunta. Yan. Go together kami kahit saan. Aming binalikan ang aming dinaanan. Iba lang ang view kanina kasi motor lang, kabila lang ang makikita. Ito ngayon sasakyan na kaya kitang kita yung both side ng kalsada. Kaya yan. Kawawa din naman pag hindi kinuha. Kahit galisin na aso na pero kawawa. Kahit nangangamoy na pero buhay pa kasi. Kaya kawawa. Yang nasundan namin na sasakyan ay papunta ng Luon. Papunta sa Liin. Liin, Bohol. Yan, last ko niya na sasakyan papuntang Liin. Yan. Kami pasakay-sakay lang para magkuha na ng aso. Kasi nakita ko na doon si Samuel. Hindi ko lang pinakita kasi bawal daw na bidyuhan. Kaya hindi ko na nilapitan. Basta nakita ko lang na nandoon siya. Kaya kukunin na namin. Sa may daming sasakyan. Kunting ingat lang, ingat. Yan. At bago matapos ang aking video, at kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, Mami Okay Ganda, please like, share, and comment, and subscribe. At pindutin ang notification bell para updated ko kayo sa aking lahat ng mga new upload. Ayan. Malapit na kami uli sa aming pupuntahan sa may veterinary. Yan. Ibang-iba talaga ang view na makakuha pag sa motor at naka 4 wheels kasi nasa gitna yung camera pag 4 wheels. Pag motor, sa kabilang side lang. Kasi hindi naman pwedeng nakabalandra ang aking kamay dyan sa side mirror sa motor kasi hindi makita ng driver at kung saan ang tinitingnan. Ayan. Palapit na kami uli sa may veterinary Tagbilaran City. Ayan. At shout out nga pala kay Prince You Vlog. Ayan. Magbabayad na ako dyan ng 500 para maisakay na namin yung dugi. Ayan na siya. Padong na kaming umuwi. Ayan. Balisang balisa siya kasi maraming aso doon nakasama niya. Kaya balisang balisa siya. Ayan. Wala nang balahibo ang likod niyan. Kasi hindi ko na alam kahit anong ginagawa na ng may-ari ng paggamot dyan. Pinapahiran ko na ng mga ointment yan pero ganun pa rin. Tsaka hindi ko rin siya pwedeng liguin kasi nangangagat.
Kahit yung may-ari pag nagligo, ano yan, nakabusal yan. Yan. Balisang-balisa pa siya kasi gutom siguro yan kasi hindi siya nakakain ng hapunan kagabi.